SunWest Incorporated. Connected daw po ito kay Ako Bicol Party List Representative Saldico. Nako po. Tapos yung isa naman ay di umano, ay konektado sa kanyang kapatid na si Christopher Co. Yan ano? yung High-Tone Construction naman. Parehong-pareho yung proyekto. Oo. Copy-paste. Same contractor, same pare-parehas. Dami nilang pera. Ba? Oho. Ito po ang, alam mo ba kung sino nagbunyag ng mga ito? Sino yan? Ba? Naiintriga ako Dami pala pera. Ito po ibinunyag ng Pangulong Bongbong Marcos mismo. Mismo ang Pangulong Bongbong? Mismo! Ba? Mahal na Pangulong Bongbong. Para pa siya sa tao, parang press conference eh. Pwede ba ipakita? Baka sabihin kayong dalawa lang nagsasabi niyan eh. Tingnan natin. Saan ba yung Pangulo nung ipinakita ito? Ha? Mahal na Pangulo, sino-sino yung mga tinuturo niyo maraming pera? Ang daming pera. Ano yan? Mga nagsitama sa Sophistate? Nagsitama sa mga programa, mga proyekto yan. Ito daw ang mga kontraktor ng mga hinahanap natin na flood control project. Yan na. Yan na. Ito sinasabi natin. Ito na hinihintay ko. Sabi niya, bago ako umalis, challenge ako ni Jen tsaka ni Nelson eh. Sabi niya, pangalanan ko at magkaroon tayo ng malalinsing. Linseng, yes. Malalinsing. Oo, mukhang narinig niya, no? Oo. Na tama nga naman na may masasampulan. Kaya pagbalik niya, ibinulgan, 15 construction company. Ito, kontraktor. Ayun! Hindi, construction company yan, alam ko eh. Kasi mga pangalan eh. Oo. Pangalan ng construction company. Pero hindi niya binanggit kung sino-sino mga nasa likod eh. Pero bago natin isa-isahin kung alin yan, may na-discover, kasi di ba pinapa-audit na sa DPWH? Yes, inutos yan, uso na. Hiningi niya yung mga listahan. Tapos, napatunayan pa na parang, teka muna, bakit ganyan ang nangyari? sa flood control project, pare-pareho ng plano, pare-pareho ng presyo sa maraming mga lugar. Ba? Parang ibig sabihin, parang nagkokopyahan lang. Pwede bang iparinig natin? Parang mayroon pa yung mga may mapa na sinabi sa likod. niya, pakinggan natin ang sabi ng Pangulo. Sige nga, namnamin natin. I think these are the provinces with the most projects. And at the same time, here's a list of the top 10 provinces that are most flood prone, that have been assessed to be the most flood prone. I think you will notice they don't necessarily match. This side and that side don't necessarily match. Now, I'm sure there are explanations for that. We will have to study it further. But you would intuitively say that projects, the areas rather, the provinces or regions, whatever you want to do, whatever pinaka-flood prone, yun dapat ang pinakamaraming project. Pero parang hindi tumutugma. Yun. Oo. Nakita niya, may listahan ng mga flood-prone area. Okay. Flood-prone provinces. Tapos may listahan ng mga pinakamaraming flood control project. Okay. Pero bakit dun sa mas madalas ba sa bahain? Oo. Hindi dun mas marami yung flood control? Yung proyekto? Oo, yun ang sinasabi niya, mismatch. Okay. So pinakita niya flood-prone areas, tapos flood control projects, hindi magkatugma. Oo, dapat kasi number one dito, masyadong bahain, dan dapat mas maraming proyekto. Nung pinagtugma-tugma, bakit dito sa maraming baha, kukunti ang project? Ito daw po yung 10 probinsyang may pinakamaraming proyekto, flood projects, flood control projects. Bulacan, 600. Bahay naman Bulacan di ba? Cebu, 414. Isabela, 341. Pangasinan, 313. Pampanga, 292. Albay, bahay niyan Talbay, 273. Leyte, 262. Tarlac, 258. Kamsur, 252. Ilocos Norte, 224. So anong punto? Anong punto yan? Itong 10 probinsya na mayroong pinakamaraming mga proyekto. Ito po ang source niya, pinabanggit ng Pangulo, National Adaptation Plan of the Philippines 2023 hanggang 2050. Saan to? Top 10 flood-prone provinces. Dapat dyan daw yung... dapat ganyan din yung So dapat dyan inilaan. yung pagkakasunod-sunod. Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Maguindanao, North Cotabato, Oriental Mindoro, Ilocos Norte. Wala yung Maguindanao.
Wala yung North Cotabato. Mga walang po. Walang Oriental Mindoro. Yan, yung mga walang project. Oho. Metro Manila, hindi rin kasama doon sa top 10. Na dapat maraming project. So, ang punto ng Pangulo, dapat yung lugar na ito, Yan dapat marami. dyan dapat. Pero nasama yung Bulacan. Bulacan ang pinasa sa pinakamarami. Pampanga, dun din. Oho. Okay. Tapos ano pa paliwanag ng Pangulo? Aba, meron pa siyang sinabi. Oo. Ewan ko lang kung nakuha natin. Ang sabi niya, it is impossible, imposible, Okay. for one barangay, even if they are the next barangay, ano ba, kahit na magkakatabi, Oo. to have the exact same project, Okay. to have the exact same amount. So, halimbawa, barangay A, tsaka magkatabay, barangay B. Oo. Parehong-pareho yung proyekto. Ano ba, parehong tig sa 10 milyon. Okay. Pag tinignan mo ang pagkakagawa ng plano, kung ano Oo. gagawin, pareho. Copy-paste. Ito pa, ang makataka-taka. Oh. Pareho din ang kontraktor. Hindi, siguro baka kwento, hindi. Siyempre, magkarugtong lang yan, isang barangay eh. Kaya magkarugtong lang po yung linya, yung tubo. Oh. Buti nga kung magkakalapit eh. Yung magkakalayo, di ba? Yun ang problema. Tapos pare-pareho kayo ng plano. Pare-pareho kayo ng presyo. Oo. Kasi yung sa amount, mukhang mahirap nga naman anuhin yun, panindigan. Okay. Tapos, yung pang katakataka, isang kontraktor. Nako. Ano pa paliwanag ng Pangulo? Eto na. Paano tayo nauwi doon sa mga 10 kontraktor, construction company? Dahil pinakuha niya, sa akin, sino bang may mga kontrata dyan? Ayun. Yan. Sino-sino bang may kontrata dyan? Sino itong mga construction company na nakakakopo ng naturang mga programa? Yes. Batay sa 10 lugar na may pinakamaraming flood control projects. Una, Jen, ito naman yung lumabas sa pinakuha listahan. Ha? Oo, tama. Hindi pa naman sinasabi na involved ang mga korporasyong ito sa anomalya o sa anumang katiwalian. Ha? Wala pang konklusyon. So para sa ito lang ilumutan. Ito lang. Same contractor, same pare-parehas. Ano pangalan yan? Top 15. Saan tayo magsisimula? Sa top, paano tayo? Pinakamataas. 15 tayo. Pakyat. Pakyat. Ang pinaka number 15, Road Edge Trading and Development Services. Road Edge. Ba? 14, LRTK Builders. Maraming proyekto tong Tiki Marami kong nakikita niyan. 13, MG Sangitan Construction. Number 12, Wow Builders. Wow. 11, Royal Crown Monarch Construction and Supplies. Okay. Number 10, 888 Construction and Supply. Number 9, High Tone Construction and Development Corporation. Number 8, Sunwest Incorporated. Sounds familiar, Sunwest. 7, Alam ba kung sino yung Sunwest? Sino? Sige, hindi naman sinabi ng Pangulo. 7, Centerways Construction and Development Incorporated. 6, Top Notch Catalyst Builders. Number 5, EGB Construction Corporation. Number 4, QM Builders. QM. Number 3, St. Timothy Construction Sounds Corporation. familiar din yan. St. Timothy. Alam mo, Saint Timothy? Kailan ni Biko ito? Mamaya. Kailan ni Biko? Number 2, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. At number 1, Legacy Construction Corporation. Sounds familiar din. Meron akong kilalang lihitimong kontraktor, Nelson, sa probinsya na malayo. Sabi niya, alam mo ba, Jen, 3 sa binanggit ng Pangulo ang pumatay sa hanap buhay namin. Nako po. Kabihan niya mga lihitimo ng mga construction company na tagal sa probinsya namin, ang nawalan ng hanap buhay at napunta dito sa construction company hindi namin kilala. Yan, yung mga nabanggit mo. Pumasok. Kasama niya dyan. At alam ba yun kung sino-sino mga mayari ng mga yan? Yan, si ganito. Yung isa naman, si ganyan yan. Ito, isa, si ganon. Pero sabi mo nga naman, wala pa ito. wala namang sinabi mo sa ang Pangulo. Hindi pa. Ayun. Kasi siyempre, nandiyan ka lang sa listahan. It doesn't mean na involved ka na sa ano man. Ayun. Titingnan pa kung talagang ginawa niyo yung proyektong naibigay sa inyo. Pero malaking paliwanagan na yan. Sapagkat hinahanap At saka puro anomalya ang flood control projects Di ba? Eto pa. Number 15 lang yan, di ba? Tama. Eto pa ang problema. Di ba, sabi nung Pangulo, mahiya naman kayo.
Iyon. Hindi, pero teka lang, bago mo ituloy, doon ba sa 15, merong ang pag-aari dati o kasalukuyan ay pag-aari ng mababatas? Ayun nga, papunta ako doon. Ayos, sige. Yan nga. Oo. Hindi ba sabi na, maya naman kayo? Oo, kaharap niyo yung mga Mga mababatas mababatas eh. Oo. Tayo ang tayo. Yay! Mahiya na kami. Oh. Lumilitaw Na? na doon isa sa top 15 ay na may pinakamaraming flood control project ay konektado sa isang congressman na sikat na sikat. Isa lang? Doon sa 15? Ito pala. Oo. Ito pala yung nakuha nilang impormasyon eh. Ha? Okay. Tapos, yung isang korporasyon ay sa kapatid naman niya daw, konektado. Nako. Talaga naman. Oh. Aba, alam mo ba kung sino ito? Yung nasa number 8 daw, Jen. Mukhang sinabi mo sa Luis. Sabi ko sa'yo, Sands family. Sands family. Oh. Ito daw po ay... Ha? Connected. Oh. Paano kaya naging connected ito? Number 8, SunWest Incorporated. Connected daw po ito kay Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ako po. Sino nagsabi? Ang Pangulo? Ang sabi ng balita. Ha? Ewan ko si Pangulo Sino nagsabi yan? Si Hindi, Pangulo mismo? Hindi Pangulo nagsabi nito. Tinignan na lang siguro nila kung ano yung SunWest na yan. Tapos yung isa naman ay di umano, ay konektado sa kanyang kapatid na si Christopher Co. Yan yung Highton Construction naman. Talaga naman. Actually, Sands family. Yung number 9. Eh, ang sabi ni Senador Pampilo Lacson, mahal na Pangulong, Bongbong. Total, naipangalan mo na yung mga korporasyon na yan. Sabihin mo na rin kung sino yung mga congressman. Kasi pwede nyo katwiran, hindi, deny, dati yan yung akin yan, pero deny bless ko na yan. Kasi usually, alam mo naman, sitting congressman ako, automatic yan, check. Diba? Yun nga sa Pampanga, akala ko nga, dun sa, hindi naman pala eh. Diba? Wala. Ayun nga. So, ang challenge ngayon ng Senador Ping Lacson, At ng iba pa, total, nandyan na yan. Hindi mo pa pwedeng construction lang yan. ay siya lang naman walang may-ari niya. Walang naman walang may-ari niya. Pangalanan mo Diba? na yung involvement niya ng mga congressman. Yan. Congressmen. Baka mababatas. At sabihin na rin kung may illegal pa. Oo. Di ba kasi binanggit niya na po yung pangalan, tsaka makakaladkad na yan. Kahiyaan na yan. Oo. Diba? Hindi naman pa pwedeng yan lang yung pangalan lang, tapos wala na, tapos na. Kasi kung halimbawa ako taga Mindanao. Mayroon nung tayong malaking proyekto nito. Papagawa tayo ng karasada, 5 kilometro. Ano po ang construction company? Ito po kami, SunWest. Ayoko na yan, sinabi ng Pangulo eh. Di ba? Magkakaroon ng bakit. Magkakaroon na po ng kahit wala namang sinabing negatibo. Hindi magiging maganda dun sa negosyo. Yes. Diba?